Okay, magandang araw mga kaibigan, mga kapatid. Minsan pa para sa ating isang lamang episode na mapapakinggan sa araw na to ay nandito tayo, no? At wag na natin patagalin, no? Alam ko pong dito tayo at handang-handa na makinig sa anumang kapahayagan na mula sa Panginoon. So, ang ating hong paksa sa araw na ito ay galing po sa John chapter 14, verse 6. So, Jesus is the only way. Opo. So, ito ho ang ating pag-uusapan sa ating episode po na ito. So, ito ho ay galing siguro basahin po natin ang kabuuan ng John chapter 14 verse 6. So ito ang sinasabi niya. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So yan po yung kabuuan ng verse. So ang highlight po natin sa oras po na ito ay ang unang bahagi ng verse. So, ang unang bahagi ng verse ay ito ang sinasabi, I am the way. So, kaya nga po, muli, ang ating pong pag-uusapan ay si Jesus ang tanging daan. Okay? Amen. So mga kapatid, sa ating panahon ngayon ay napakaraming daan na iniaalok ng mundo. Meron nagsasabing ang daan patungo sa Diyos ay sa pamamagitan ng relihiyon. At ang iba naman, sabi nila, basta magpapakabait lang ako, tiyak pupunta ako sa langit. So ngunit, sa gitna ng mga paniniwala na ito ay merong malinaw na sinasabi si Jesus. At ang sinasabi ni Jesus, ako ang daan. Hindi niya sinabing isa ako sa mga daan, kundi ang sabi ni Jesus, ako ang daan. Isang malinaw na revelasyon na walang ibang paraan, walang ibang daan patungo sa Diyos, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang salitang daan sa Griego po ay hodos, na kahulugan ay landas o paraan ng paglalakbay. Ang salitang hodos ay literal at nangangahulugan ng landas o direksyon na tinatahak. Sa espiritual na kahulugan, ito ay tumutukoy sa tanging paraan upang makalapit sa Diyos. Noong panahon ni Jesus, maraming nagtatanong, maraming gusto na makarating sa langit. Pero, ang tanong nga, paano ako makakarating sa langit? Paano ako makakapunta sa Ama? Actually po, ito pong binasa nating verse, doon sa verse 5, ito ay may nagtanong, at ito ay si Tomas. Sabi niya, Lord, paano kami makakapunta sa Ama? Meron siyang desire. Meron siyang hangad. Gusto ko pumunta sa Ama. Pero paano? Anong gagawin ko? So ito yung sagot ng Panginoon. Sabi ni Jesus, Tomas, ako ang daan. Gusto mo makapunta sa Ama? Andito ako. Ako ang daan. So, ikaw ba ganun din? Ikaw ba'y isa sa mga nagtatanong, gusto kong pumunta sa langit,
Gusto kong pumunta sa piling ng Ama. Pero paano? Ano ang dapat kong gawin? Ito ang sagot. Ito ang sagot ni Jesus. Hindi ko sagot ito. Hindi ito sagot ng sino man tao. Hindi ito sagot ng isang politiko. Hindi ito sagot ng isang religious leader. Ito ang sagot ni Jesus. Ang sagot ni Jesus, ako ang daan. Ako ang daan. Hallelujah. Okay. Si Jesus ay hindi lamang nagtuturo ng tamang landas. Siya mismo ang landas. Kung gusto mong makarating sa Diyos Ama, si Jesus mismo ang dapat mong lakaran. Meron pong ilang mga verse na mababasa tayo sa Biblia na ganito ang sinasabi. Ang Efeso chapter 2 verse 18, sabi niya, sa pamamagitan niya, tayo ay merong daan patungo sa Ama. Ano daw po? Sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan niya. Sino yung niya? Si Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay merong daan. Saan? Patungo sa Ama. Hallelujah! Sa aklat po ng unang Timoteo, chapter 2, verse 5, sabi doon, sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesucristo. Meron daw pong isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ipagpalagay po natin na merong dalawang bundok. At sa pagitan ng dalawang bundok, ang isang bundok ay nagre-represent ng Diyos, ang pangalawang bundok ay nagre-represent ng tao. Pero sa pagitan ng dalawang bundok na ito ay merong malalim na bangin. Walang pwedeng makalipat doon sa isang bundok. Kailangan mo ng tulay. Kailangan mo ng merong mamagitan. At meron ngang naging tulay. Meron ngang namamagitan. At yun ay walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang naging tulay sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay doon sa krus. Kaya, kaibigan, hindi mo na kailangan gumawa ng sariling paraan. Hindi mo na kailangan gumawa ng panibagong tilay. May gumawa na para sa'yo. At yun ay walang iba, si Jesus. Lakaran mo lang ito. Paniwalaan mo lang ito. At makakapunta ka sa piling ng Ama sa langit. Purihin ang Panginoon. So, ngayong oras na to, kailangan ko si Jesus. Bakit? Kailangan ko si Jesus, hindi para kabubalin sa aking sakit. Kailangan ko si Jesus, hindi para lang malutas ang aking problema. Kailangan ko si Jesus, hindi para matugon ang aking pangailangan. Oo, pwede namang ibigay ni Jesus yon. Pwede kang pagalingin kung may sakit. Pwede kang tulungan ni Jesus kung kinakailangan. Pero higit sa lahat, kailangan ko si Jesus. Kasi kailangan kong pumunta sa Ama. Dahil kung wala si Jesus, imposible. Hindi ako pwedeng pumunta sa langit. At ito ang isang katotohanan. Gaano man karami ang tao sa mundong ito, walang isa man tao na pwedeng pumunta sa Ama kung wala si Jesus. Kung nais at kung nagtatanong ang isang tao kung paano, isa lang ang sagot. Kailangan mo si Jesus. Sapagkat sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So, purihin ang Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa isang revelasyon. Isang katotohanan na ako pala pwedeng pumunta sa langit dahil sa iyo. Kaya't ako'y naniniwala, pinapahayag ko ng buong puso
kailangan kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po sa Jesus. Salamat po. Salamat po. Amen and amen. Praise God.